Plano po na isang transport group na maghain ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa sa gitna ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Pero baka hindi na raw yan kailanganin kung maipatutupad ang hiling nilang ibasura ang oil deregulation law at bawasan ang buwis sa langis. Saksi si Ian Cruz. Sa nakalululang taas presyo ng langis, mahabang pila at pag-iisip kung makakabawi ba, mga namamasada ang unang-unang umaaray sa mega oil price hike na ipinatupad ngayong araw. Wala, bigat, ang hirap. Parang dito na napupunta yung kita eh. Minsan, pag wala pa sa hero, wala na. Kahit sipagan mo, mauubos din gas mo, may pila ka ulit. Manimago na namang yun din, di ba? Wala tayong magagawa. Laban lang. Ang tsuper na si Alison, nakaapat na ikot na raw pero wala pang kinikita. Hanggang mamaya pa ako nito. Hindi ko alam kung kikita. Kahapon, kauspot ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumentritt, talagang napakabigat po. Sabi nga nila, palagay ko, kahapit hindi raw namin makakaya. Kami po muna siguro mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Ganito rin daw ang plano ng ilang driver sa Malolos. Dahil yung isang biyahe po namin ay may isandaan lang po ang kinikita namin, 80 pa ang ulo. So mapipilitan siguro huminto muna yung iba pa mamasaga at paubaya muna sa mga operator habang naghihintay pa ng ayuda mula sa gobyerno. Pinag-aaralan namang bawasan ang mga araw ng pagbiyahe ng mga traditional jeepney na sakop ng One Pangasinan Transportation Federation. Oras na ipatupad ito, ayon sa grupo, hanggang 35% ang mababawas sa mga bumibiyahing jeep sa buong probinsya kada araw. At least kikita ang jeepney natin. Pati boundary hindi siya masyadong maapektuhan. Pag-adjust lang siya. Sa Dagupan City, babawasan din ang bibiyahing bus kapag kaunti lang ang pasahero at magdaragdag na lang daw kung kailangan. Ilang magsasaka naman sa Mangaldan ang nagsabing baka hindi muna makapagtanim bunsod ng pahirapang pagbili ng petrolyo. Nakahanda naman na ang pondo ng Department of Agriculture para sa fuel subsidy. 75 million pesos ang ilalaan sa mga mangingisda at 75 million pesos din sa mga magsasaka. Pati turismo, apektado. Planong itaas ang singil sa ilang nirerentahang sasakyan sa Bohol para sa mga ibubuk pa lang ayon sa Bohol Confederation of Tourist Transport Providers. Susundin ang dating presyo sa mga nakapag-reserve na bago ipatupad ang taas presyo sa langis. Plano ring dagdagan ng 10 piso ang pasahe sa ilang bumibiyaheng fiberglass boat sa Guimaras. Sa una, ang presyo pa lang is 50 something. Subong sa mga gas station na may ara na 70 plus. Ang pinakanubo is 65 up. Dako gidi ang kita namon, grabe gid ang pagbuhin. Will entirely depend on their presentation. Kaya siyempre, kinanglan man nila nga ipatpat sa aton nga mga local government units nga mapasaka sila kag ano ang kantidad nga ipasaka nila. Unang-una yung presyo ng Umaaray din sa labis na pagmahal ng langis ang ilang maliliit na negosyante sa Kalibo Aklan. kailangan namin itaas yung presyo ng aming mga pagkain. Tapos, yung mga bilihin sa market, tataas din yan. Sana tutulungan tayo ng ating gobyerno. Sa Zamboanga City, isang gasoline station ang nagsara na muna habang naghihintay ng bagong supply. Ganoon din ang isang gasolinahan malapit sa Baguio General Hospital. Naubos daw kasi kahapon ang supply nilang dapat ay aabot pa sana hanggang Miyerkules. Ayon sa ilang motorista, nagkakaubusan din sa iba pang gasolinahan. Sa buong lungsod, mas mahal ng hanggang 10 piso ang kada litro ng langis kumpara sa ilang mabababang lugar. Ang diesel, halos 90 pesos na ang presyo kada litro sa Baguio sa isa sa mga gasolinahan nito, kumpara sa hanggang 77 pesos lang sa Metro Manila. Ang sinasabi nila sa akin because of the logistics cost. Ang sinasabi nila, Mayor, hindi namin kasalanan. Sa kanya, sa mga major players. Kabilang sa pinakamalapit nilang source, ang oil depot ng Poro Point sa La Union na nasa Kapatagan at halos 60 kilometro ang layo sa Baguio. Sa delivery po kasi, medyo mas malayo po dito, tapos paangat po kasi yung delivery kaya medyo mas mahal po. Unlike po sa baba po na mas malapit po yung talagang
pinagkukunan po namin ng fuel. Kanina ay inikot ng mga otoridad sa lungsod ang 18 gasolinahan doon para tiyaking nasusunod ang guidelines ng Energy Department. Different gas stations have their own price increases per day po kasi. At sinisigurado lang po natin na walang gasoline station that goes beyond that. Tulad ng Baguio, mas mahal din ang presyuhan sa iba pang malalayong isla at lugar sa bansa. Sa Batanes, nasa 95 pesos na ang kada litro ng diesel. Ang pinakamalapit na oil depot sa kanila nasa Ilocos Region pa. Sa isla ng Catanduanes, nasa 88 pesos kada litro na ang diesel. Habang sa Masbate Island, hanggang 92 pesos ito kada litro. Ang Piston, planong maghain ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Pero baka hindi na raw yan kailanganin kung maipatutupad ang hiling nilang ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang excise tax at VAT sa langis. Ang fuel subsidy makakatulong raw pero hindi sagot sa kinakaharap nating krisis. Sinasabi ng mismo ng LTFRB na magbibigay sila ng 5,000, ito ay kukonsumin lamang natin sa loob ng 3 araw na pamamasada. Anong saysay ng fuel subsidy kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo? Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.